simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Handang-handa na ang Philippine National Police para tiyakin ang seguridad sa pagbubukas ng klase ngayong school year 2025-2026. Sa ilalim ng Oplan Balik Eskwela, aabot sa mahigit 37,000 pulis ay itatalaga sa buong bansa. Kabilang dyan ang mga foot patrol, mobile patrol at police assistance desk sa mahigit 45,000 paaralan simula ngayong araw. Ayon kay PNP Chief General Nicolas Torre III, pangunahing layunin ng deployment ay ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at kawani ng paaralan. Nananatiling naka-heightened alert ang Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration upang tumugon sa pangangailangan ng mga Overseas Filipino Workers o OFWs sa kanilang pamilya na apektado ng tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Inimok ng DMW at OWA ang mga OFW sa mga nasabing bansa na agad makipag-ugnayan sa kanilang emergency hotline sakaling mangailangan ng tulong. Maaaring tumawag sa DMW OWA hotline 1348 para sa mga nasa Pilipinas at +632-1348 para naman sa mga nasa abroad. Sa gitna ng tumitinding tensyon, iniulat ni Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak na wala pang Pilipinong nadadamay sa kaguluhan. Gayunpaman, pinapayuhan ng mga OFW sa apektadong lugar na manatili sa loob ng kanilang tahanan, magipag-ugnayan sa embahada at umiwas sa pagpapakalat ng hindi verified na impormasyon. Iniyak naman ni Israeli Ambassador Ilan Floss na parehong proteksyon ay binibigay ng pamahalaan sa mga Pilipino at sa mga Israeli nationals sa gitna ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. 10 na ang nasawi sa Israel habang mahigit 100 naman sa Iran matapos ang serye ng airstrike ng dalawang bansa. 4 na Pilipino na ang kumpirmadong nasaktan sa retaliatory attack ng Iran sa Israel ayon sa Philippine Embassy sa Tel Aviv. Handang iuwi ng pamahalaan ng Pilipinas ang mga overseas Filipino workers sa gitnang silangan kasunod ng patuloy na tensyon sa pagitan ng Israel at ng Iran. Ayon kay DMW USEC Bernard Olalia, naka-heightened alert na ang mga migrant workers office sa Tel Aviv at mga karatig bansa habang inaayos na rin ang living repatriation para sa mga nais umuwi. Sa ilalim ng Alert Level 3, pinapayagan na ang voluntary repatriation, ngunit kasalukuyang sarado ang airspace ng Israel, kaya't naghahanap ng alternatibong ruta ang gobyerno. Tiniyak ng DMW at OWA na naka-standby ang mga contingency plan para sa rescue, pansamantalang matutuluyan at agarang pagbabalik bansa ng mga Pilipinong apektado ng krisis. Pag po repatriation ang pinag-uusapan, lahat po ng gastos ay sa ating gobyerno. Wala pong gagastusin ng ating OFWs. Kung ang kanila pong pamilya ay naririto sa probinsya, makipag-ugnayan po sa aming mga regional offices, no? At kayo po ay aming sasamahan din para sulubungin yung inyong mga mahal sa buhay na nais pong uwi. Isinagawa ng Pilipinas sa Japan ang ikalawang bilateral maritime cooperative activity sa West Philippine Sea matapos pagtibayan ng Reciprocal Access Agreement o RAA noong Hulyo ng nakaraang taon. Kasama sa aktibidad ang anti-submarine warfare, communication checks, cruise deck at photo exercises at pinagsanib na operasyon ng Philippine Navy, Philippine Air Force at Japan Maritime Self-Defense Force. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., ang nasabing pagsasanay ay patunay na matatag na ugnayan ng Pilipinas at Japan para sa kapayapaan at kaayusan sa Indo-Pacific region. Pinalalakas ng RAA ang depensa at koordinasyon ng dalawang bansa sa gitna ng lumalalang tensyon sa South China Sea.
The spirit of friendship and mutual respect between our maritime forces remains vital in promoting peace, stability, and maritime security in the region. And this engagement further strengthened the enduring partnership between the Japan Maritime Self-Defense Force and the Philippine Navy. Wishing you fair winds, clear skies, and following seas, and safe voyage back home. Maraming salamat. Arigatou gozaimasu. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines ang mahigpit na koordinasyon nito sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC upang mapabilis ang pagtugon sa mga sakuna ngayong panahon ng tag-ulan. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, nakahanda ang mga task force at unified commands ng Armed Forces of the Philippines sa pagkikipagtulungan sa NDRRMC at iba pang ahensya para sa mabilis at maayos na disaster response. Dagdag ni Padilla, may mga naka-preposition na gamit at trained personnel sa mga lugar na itinuturing na high risks. Patuloy rin ang pagsasanay ng mga sundalo sa water search and rescue casualty evacuation at first aid upang mapanatili ang kahandaan sa sakuna. Hataw Balita ngayon. Naaresto ng PNP Highway Patrol Group ang dalawang individual na nagpapanggap na kamag-anak ng first family matapos silang sitahin. Sa Parañaque dahil sa paggamit ng blinker, ayon kay HPG Director Police Brigadier General Eliazar Mata. Bukod sa traffic violations, nakuha sa mga suspect ang baril, bala, posas at C4 explosives. Napagalaman din isa sa mga suspect ay nahuli na noon ng CIDG dahil sa paggamit ng pangalan ni First Lady Liza Marcos upang makapanghingi ng pera kapalit ang umano'y posisyon sa gobyerno. Naharap naman ang mga suspect sa mga kaso na may kinalaman sa iligal na armas, pampasabog at panlilinlang. Nanghihingi sa mga negosyante sa Cebu ng pera para sa approval ng kanilang or continuation ng mga negosyo nila like nung sa medical, emission. So nagreklamo sila that Francisco Oano, siya rin yung pinakita sa video at itong nahuli ng Highway Patrol Group na sasakyan, ito rin yung sasakyan na ginamit niya na gumagamit ng fake protocol plate na number 12. In fact, nagpapanggap sila na undersecretary ng OP. Hataw Balita ngayon. Abiso sa mga motorista, may nakaambang big time oil price hike simula bukas June 17. Posibleng tumaas ng 1 peso and 70 centavos hanggang 1 peso and 9 centavos kada litro ang presyo ng diesel at gasolina at 1 peso and 40 centavos hanggang 1 peso and 60 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Ang oil price hike ay dulot ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. Patuloy na giyera sa Ukraine at usapin sa Iran nuclear deal. Hataw Balita ngayon. Balik operasyon na ang MRT-3 kahapon matapos ang pansamantalang pagkaantala ng biyahe dulot ng isyu sa kuryente. Bandang alas 3:09 ng hapon na magkaroon ng power-related issue dahilan upang pansamantalang limitahan ang biyahe sa pagitan ng Shaw at Taft stations lamang. Dakong alas 4:04 ng hapon, inanunsyo ng pamunuan ng MRT-3 na naibalik na ang normal na operasyon mula North Avenue hanggang Taft Avenue matapos ang agarang pagkilos ng maintenance team. Hataw Balita ngayon. Nagsasagawa ng maintenance work ang Meralco sa iba't ibang lugar ngayong linggo. Kaya tinaasang makararanas ng pansamantalang pagkawala ng kuryente ang ilang mga customer mula June 15 hanggang 21. Kabilang sa nakararanas o makararanas ng power interruption ay ilang bahagi ng Bulacan, Cavite, Caloocan, Manila, Parañaque at Quezon City. Ito ay dahil sa mga gagawing preventive maintenance, line reconductoring replacement ng poste at pag-aayos ng mga pasilidad na apektado ng mga proyekto ng DPWH.
Inihikayat ng Meralco ang publiko na maghanda at sundan ang kanilang official advisories para sa mga detalyadong lugar at oras ng power interruption. Hataw Balita ngayon. Matagumpay na naibalik ang supply ng kuryente sa lalawigan ng Siquijor bago ay tinakdang deadline ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa National Electrification Administration o NEA, pinabibilis nila ang pagkumpuni sa mga generator ng Siquijor Island Power Corporation o sa SIPCOR at nagpadala na rin ng karagdagang generator mula sa Palawan Electric Cooperative o PALECO. Umakyat sa 11 megawatts ang available na supply ng kuryente na mas mataas kaysa sa 9 megawatts peak demand ng lalawigan at may 1.65 megawatts na reserba para sa emergencies. Imamonitor pa rin ng National Electrification Administration ang sitwasyon habang nagpapatuloy ang investigasyon sa SIPCOR. Posible ring maghanap ng alternatibong power provider sa lalawigan. Good news po para sa mga Philippine passport holder dahil maaari pa rin pumasok sa bansang Taiwan ng visa-free. Kung matapos maling palawigan ng pamahalaan ng Taiwan ang kanilang visa-free entry program para sa mga Pinoy, ito ang umahataw na balita ni Paulo Dasal. Inanunsyo ni Taiwanese Foreign Minister Lin Chia-lung noong araw mismo ng pagdiriwang ng kalayaan ng Pilipinas, June 12, ang extension ng visa-free entry program nito para sa mga Philippine passport holder hanggang July 31, 2026. Sa pamamagitan ng nasabing programa, maaaring pumasok sa Taiwan ang mga Pilipino na hindi kailangang mag-apply ng visa at manatili sa bansa ng hanggang 14 na araw. Sa kanyang talumpati, ipinahayag ni Lin ang patuloy na pagtutulungan ng Taiwan at Pilipinas sa larangan ng agrikultura, enerhiya, teknolohiya at ekonomiya. Binigyan din niya ang kahalagahan ng pagkakaisa para sa kapayapaan sa reyong Indo-Pacific. Ikatuwa naman ng ating mga kababayan ang magandang balitang ito. Masaya po, as a Filipino, masaya na na-extended naman yung free visa dito sa Taiwan. Kasi if merong requirements sa visa, medyo hassle sa pag-process. So thank you po sa lahat ng Ministry of Foreign Affairs sa pag-approve na extension ng free visa. And I hope that you will use this opportunity to visit Taiwan because Taiwan is a wonderful country. See you sa Taiwan. Maganda siya dahil as an OFW, nakakaranas talaga tayo ng homesick. Hindi natin yun maikakaila. At pwede nating papuntahin yung ating pamilya upang makita natin sila. And aside from that, hindi lang makita kundi makonsider sila as a tourist. Nung nalaman po namin na na-extend yung free visa, naging excited po ako kasi balak po namin papuntahin yung kapatid ko tsaka yung aking anak. Kasi yun po yung hinihintay namin na sana bigyan pa ulit ng pagkakataon na ma-extend yung free visa dito sa Taiwan. Para naman po maranasan nila kung ano yung buhay na meron dito sa Taiwan. Simula nang buksan ng Taiwan ang free visa program nito, isa ito sa mga naging paboritong destinasyon ng mga turistang Pinoy. Ayon sa MOFA, mahigit na 415,000 Pilipino ang bumisita sa Taiwan noong 2024, pinakamataas na bilang ng turista sa buong Southeast Asia. Samantala, nasa 180,000 Pilipinong manggagawa ang kasalukuyang naninirahan at nagtatrabaho sa Taiwan. Paulo Dasal, humahataw sa balita ngayon. Isinagawa ang malawakang No Kings protest sa buong Estados Unidos ngayong Sabado. Ito ay bilang pagtutol sa authoritarianism at mga polisiya ni US President Donald Trump. Ito ang umahataw na balita ni Lina Ramos. A lot of my friends are on work visas, and in my opinion, I feel like on stolen land, nobody can be illegal. So I'm out here for the people that I love and for everyone else because this is America. It's supposed to be everybody.
Isinagawa nitong Sabado sa buong Estados Unidos ang No Kings Protest bilang pagtutol sa umano'y otoritarianismo at mga pulisiya ni US President Donald Trump. Itinuturing itong pinakamalaking isang araw na kilos protesta mula nang makabalik sa pagkapresidente si Trump. Inorganisa ito ng grassroots movement na 50,501 sa lahat ng 50 estado. Kasabay ng Flag Day ang ika-79 na kaarawan ni Trump at ang ika-250 anibersaryo ng US Army. Ayon sa organizers, ito'y tugon sa billionaire takeover at sa mga patakarang pabor sa mayayaman, kabilang na ang pagbawas sa federal workers sa ilalim ni Elon Musk, ICE raids sa Los Angeles at pag-deploy ng National Guard. Bagamat may military parade sa Washington DC, idinaos ang pangunahing rally sa Philadelphia upang ilayo ang atensyon mula sa selebrasyon at itutok sa panawagan ng mga komunidad. You know, I'm out here today because I strongly disagree with the current administration and their policies or their general disregard for constitutional rights. I think Trump is an autocrat, and I think he's a wannabe dictator. I really do, and that's why I'm out here today. Hiling ng mga nagpoprotesta ang proteksyon para sa Medicare at Social Security, sapat na pondo para sa edukasyon at kalusugan at pagtigil sa mga pag-atake sa mga imigrante at minorya. Bagamat naka-standby ang ilang National Guard units, iginiit ng organizers na mapayapa ang mga pagkilos. Lena Ramos, humahataw sa balita ngayon. Ilang immigration policy umano ang binago ng Trump administration para protektahan ito. Aminado naman si US President Donald Trump na nakakasama sa mga sektor na ito ang kanyang mga immigration policies. Mula sa Edmonton, Canada, may humahataw na balita si Jeffrey Cos live. Hello, Jeffrey? Winnie, iniulat ng isang pahayagan sa Estados Unidos na binabago ng Administrasyong Trump ang direksyon ng kanilang deportation campaign. Ayon sa isang internal email mula kay ICE official Tatum King, inuutusan umano ang ahensya na ihinto ang mga raid sa sektor ng agrikultura, restaurant at hotel. Maliban na lang kung may kaugnayan sa mga kasong kriminal gaya ng human trafficking o drug smuggling. Pinagbabawal na rin ang pag-aresto sa mga undocumented immigrant na walang criminal record. Ayon sa tagapagsalita ng Department of Homeland Security, magpapatuloy ang pagtutok sa mga mapanganib na dayuhang walang legal na dokumento. Ang pagbabago sa polisiya ay kasunod ng mga protesta sa Los Angeles matapos ang raid sa isang pabrika ng damit na nag-udyok sa deployment ng National Guard sa kabila ng pagtutol ni California Governor Gavin Newsom. Inaasahan ang karagdagang kilos protesta sa Sabado. Ang mga bagong hakbang ay bahagi ng pagsisikap ni Pangulong Trump na protektahan ang mga pangunahing industriya. Gayunman, iniulat na inatasan pa rin ng White House ang ICE na dagdagan ang mga pag-aresto kahit laban sa mga immigrant na walang kasaysayang kriminal, na lalong nagpapalala sa pangambang paghihiwalay ng mga pamilya at pagkawala ng mga manggagawa sa sektor ng agrikultura at hospitality. Balik sa iyo, Queenie. Maraming salamat, Jeff. Isinagawa ng Minnesota Police at FBI ang malawakang investigasyon kaugnay ng pamamaslang sa isang senior Democratic state lawmaker at sa kanyang asawa noong Sabado ng gabi. Tinatawag ni Governor Tim Walz ang pagpapaslang ng isang politically motivated na assassination. Ito ang umahataw na balita ni Nico Chicano. Kinilala na ang suspect sa pamamaril sa isang mambabata sa Minnesota bilang si Vance Luther Bolter, 57 taong gulang. Nakatakas ito matapos paputukan ng isang pulis mula sa bahay ng mga biktima na si dating Minnesota House Speaker Melissa Hortman at ang kanyang asawang si Mark. Sa ginamit niyang sasakyan, natagpuan ang manifesto at listahan ng higit
70 target, kabilang ang mga abortion providers, mambabatas mula sa iba't ibang estado at mga kilalang demokratikong leader gaya ni Governor Tim Walz, Representative Ilhan Omar at Senator Tina Smith. Ayon sa Minnesota Bureau of Criminal Apprehension, hindi pa malinaw ang motibo ng krimen. Lumabas rin na may connection si Bolter sa Evangelical Ministries at dati siyang empleyado sa food service sector. Sa kasalukuyan, nananatiling armado at mapanganib si Bolter at pinaniniwalaang nasa Minneapolis-St. Paul area. Matinding pangamba sa seguridad ng mga politiko ang dulot ng insidente. Kasunod nito, nag-request ng karagdagang proteksyon ang mga ilang senador tulad nina Amy Klobuchar at Tina Smith. Naglabas rin ng panawagan si House Minority Leader Hakeem Jeffries na tiyaking ligtas ang mga mambabatas mula Minnesota at iba pang miyembro ng Kongreso. Nico Chicano, humahataw sa balita. Ngayon! Kinumpirma ni Australian Prime Minister Anthony Albanese na magkakaroon sila ng harapang pagpupulong ni US President Donald Trump sa kauna-unahang pagkakataon. Ito ang umahataw na balita ni Early Briones. Magaganap ang kauna-unahang face-to-face meeting sa pagitan ni Australian Prime Minister Anthony Albanese at US President Donald Trump sa Canada sa darating na Martes at sa araw ng Miyerkules sa Australia, kasabay ng G7 Summit. Umaasa si Albanese na magkakaroon sila ng constructive engagement ni US President Donald Trump. Kasalukuyang nasa Seattle, USA si Albanese para makipagpulong sa mga business leaders upang talakayin kung paano magtutulungan ang dalawang bansa lalo na sa larangan ng teknolohiya tulad ng Artificial Intelligence o AI. Dagdag pa ni Albanese, magkakaroon sila ng talakayan ni Trump ukol sa mga taripa at AUKUS. Ang AUKUS ay isang trilateral security partnership sa pagitan ng Australia, United Kingdom at Estados Unidos na naglalayong magtaguyod ng isang malaya, bukas at matatag na Indo-Pacific. Samantala, inanunsyo naman ng Amazon na tataasan nito ang investment sa Australia nang aabot sa $20 billion na nakatutok sa lugar ng Victoria at Sydney, kung saan ang pinakamalaking Amazon centers ay nakatakda para sa AI improvements. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Bilang tugon sa mga mapapanganib na pag-ugali sa kalsada tulad ng paggamit ng cellphone at labis na bilis sa pagmamaneho, magpapatupad ang ilang estado sa Australia ng mas mabigat na parusa at gagamit ng makabagong teknolohiya simula sa July 1. Kasama rin dito ang pagbaba ng speed limit sa mga lugar gaya ng school zones, mataong kalsada at kung saan may roadside assistance vehicles. Ito ang humahataw na balita ni Danny De Leva. Pinapaalalahanan ang mga driver sa Australia na pag-aralang mabuti ang mga bagong batas na ipatutupad sa bawat estado simula sa July 1, 2025. Layunin ng mga pagbabagong ito na tugunan ang mapanganib na asal sa pagmamaneho sa iba't ibang panig ng bansa. Sa Western Australia, ang paggamit ng cellphone habang nagmamaneho ay papatawan ng multang hanggang $700 Australian at 5 demerit points. Para naman sa mga mahuhuling labis ang bilis, maaaring umabot sa higit $1,600 ang multa. Ang mga paulit-ulit na paglabag ay posibleng maging dahilan ng pagkakasuspindi ng lisensya. Gagamit ang estado ng mga AI-powered cameras para matukoy ang mga lumalabag sa batas. Sa Victoria, ang mga driver na madadaan sa roadside assistance vehicles gaya ng tow trucks o emergency response units na may flashing lights ay pinapayuhang magbawas ng bilis sa 40 kilometers per hour. Kung hindi ay pagmumultahin ng hanggang $961, ngunit walang demerit points. Samantala, sa South Australia, 25 kilometers per hour ang speed limit sa ganitong sitwasyon. Ang lalabag ay posibleng pagmultahin ng hanggang $1,895 at 9 demerit points. Sa kabilang banda, 3.5% ang itataas ng Queensland sa lahat ng traffic fines, kabilang na ang para sa hindi pagsusuot ng seatbelt, speeding at paggamit ng mobile phone habang nagmamaneho. Ibababa rin ang speed limits sa pagitan ng 30 km per hour at 40 km per hour sa paligid ng mga paaralan, tourist spots at residential areas sa Victoria at Queensland. Samantala, sa shared pedestrian zone sa Adelaide, ipatutupad ang 10 km per hour speed limit.
Ayon sa datos, taon-taon ay humigit kumulang 1,200 ang namamatay at 40,000 ang nasusugatan dahil sa mga aksidente sa kalsada sa Australia. Danny Dilieva, humahataw sa Balita Ngayon. Maghahandog ng special vocal workshop ang The Nightingales para sa mga kababayan natin sa South Korea. Samantala, magsasagawa naman ng post-arrival orientation seminar para sa mga kababayan nating temporary foreign workers at international students sa Vancouver, Canada. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Inimbitahan ng mga kababayan natin sa South Korea sa isang vocal workshop na handog ng Embahada ng Pilipinas. Gaganapin ito sa June 22 alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa second floor, Centro Rizal Philippine Embassy sa Seoul, South Korea. Ilan sa mga maaaring matutunan ay ang vocal health, anatomy awareness, physical and vocal preparation at technique practice. Samantala, ready na for release sa mga newly arrived passport sa Philippine Embassy sa Oman. Maaari maklaim ang inyong mga passport mula Linggo hanggang Huwebes, alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Huwag kalimutang dalhin ng inyong lumang passport at resibo. At para sa listahan ng mga newly arrived passports, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Oman sa facebook.com/PHL in Oman. Magsasagawa naman ng post-arrival orientation seminars sa Vancouver para sa mga kababayan nating temporary foreign workers at international students. Gaganapin ito sa July 12, alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi sa Executive Suites Hotel and Conference Center. Sa mga interesadong dumalo, mag-register lamang sa tinyurl.com/PAOS2025. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Chicago, USA, ako si Queenie Rivera. Magandang araw! Na-recover ng mga mangisda ang 3 pakete ng hinihinalang shabu sa Ilocos Norte. Ayon sa ulat ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, nitong linggo, Hulyo 15, nadiskubre ang mga pakete sa baybayin ng Barangay Poblasyon, Hasukin, Ilocos Norte. Patuloy pa ang investigasyon upang matukoy ang pinagmulan ng mga naturang pakete. Si Danny Munar, humahataw. 3 pakete ng pinaghinalaang shabu na may Chinese marking at may timbang na hindi bababa sa 3 kilo ang nadiskubre ng mga mangingisda na inaanod sa baybayin ng Pangil, Corimao, La Paz, Lawag City at Masinloc, Paway. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, ang mga ilegal na droga isinuko sa pinagsanib na elemento ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, Ilocos Norte Provincial Office at mga lokal na kinatawan mula sa Philippine Coast Guard at Philippine National Police noong June 12 at 13. Sinabi ni PDEA Director General Isagane Neres na ang retrieval operation at scouting of coastline ay nagpapatuloy hanggang sa lahat ng mga nakapalibot na lugar ay magalugad. Nakuha rin ng mga mangingisda sa Zambales, Bataan, Ilocos Sur at Pangasinan ang 66 na sako na nagkakahalaga ng 8.8 bilyon noong June 10. Ayon pa kay Neres, ito ay isang patunay ng malakas na interagency collaboration at cooperation sa pagitan ng mga law enforcement agencies bilang suporta sa mga local government unit at seaside community sa pagprotekta sa mga katubigan mula sa pagiging ruta ng drug smuggling at trafficking activities. Pinuri naman ni Neres ang katapatan ng mga mangingisda sa pag-turnover ng mga lumulutang na shabu sa mga otoridad. Mas kailangan anya ang mga mamamayan ang tapat at mapagbantay sa pagtataguyod ng batas at nag-aambag ng isang mas ligtas at mas makatarungang lipunan. Danny Munar, humahataw sa Balita Ngayon. Hinihimok naman ng Department of Health karaga ang publiko na sumailalim sa Human Immunodeficiency Virus o HIV testing para mapigilan ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga nagpopositibo sa naturang sakit sa lalawigan. Sa tala ng DOH, nasa 1,967 na ang kaso ng HIV sa rehiyon, kung saan edad 25 hanggang 34 ang karamihan sa mga nagpopositibo. Sa ngayon, ang Agusan del Sur ang nangungunang probinsya na may pinakamataas na kaso sa HIV sa buong rehiyon ng Caraga.
Sinundan ito ng Surigao del Sur, Surigao del Norte, Agusan del Norte at Dinagat Islands. May mga naitalaga ng HIV hub sa buong rehiyon, hindi lamang tututok sa gamutan, kundi makakatulong din para sa HIV testing services. Hataw Balita ngayon! Matagumpay na isinagawa ang Dragon Boat Exhibition sa Puerto Princesa City bilang bahagi ng makulay na pagdiriwang ng Baragatan Festival 2025. Ito ang umahataw na balita ni Cecil Cruz. Bilang bahagi sa selebrasyon ng ika-123rd founding anniversary ng civil government ng Palawan, matagumpay na isinagawa ang Dragon Boat Exhibition. Ginanap ang eksibisyon sa Puerto Princesa City Baywalk sa tulong ng Samahang Batang Atleta at iba pang organisasyon sa Palawan. Ang paligsahan ay isa sa mga pangunahing aktibidad na sinimulan sa pamamagitan ng Zumba for Peace. Sinundan ito ng Coastal Cleanup Drive kasama ang mga katuwang na organisasyon. Pagkatapos ng mga makabuluhang aktibidad para sa kalusugan at kalikasan, tumutok na ang atensyon sa paligsahan ng mga bangkero, mga atleta mula sa iba't ibang panig ng Palawan na sabay-sabay nagsagwan para sa karangalan, pagkakaisa at bayan. At matapos ang matinding sagupaan sa tubig, narito ang mga nangibabaw sa Dragon Boat Exhibition na kinilala ng pamahalaang panlalawigan ng Palawan. Nasa unang pwesto ang Ground Zero DBT, sinundan ng West Philippine Sea DBT, PCGA DBT, White Shark DBT, Ponce de Leon DBT, Quezon DBT, El Nido DBT. Isang pagpapakita ng lakas, disiplina at diwa ng bayanihan ang isinagawang Dragon Boat Exhibition. Isang paalala na sa gitna ng alon, ang tunay na panalo ay ang pagkakaisa ng bawat Palawenyo. Cecil Cruz, humahataw sa balita ngayon. Na-indicamp na mula sa mga evacuation center ang mahigit sa 1,500 individual na nasa iba't ibang pampublikong paaralan sa Negros Occidental bago ang pagbubukas ng klase sa ngayong araw. Si Marie Perihon, humahataw. Batay sa datos mula sa pamahalaang panlalawigan ng Negros Occidental noong Biyernes na gabi, June 13, mahigit 1,500 evacuees ang naapektuhan ng pagputok ng Bulkang Kanlaon ang nakauwi na at nailipat sa mga relocation sites sa labas ng 6-kilometer Permanent Danger Zone o PDZ. Kabilang sa mga ito ang 463 katao mula sa Barangay Mansalanao at 214 mula sa Barangay Sag-ang sa bayan ng La Castellana. Dati silang pansamantalang nanuluyan sa iba't ibang evacuation centers sa La Carlota tulad ng City Evacuation Center, La Carlota South Elementary School 2, La Carlota North Elementary School at La Carlota City College Cubay Campus. Ang paglilipat ay alinsunod sa rekomendasyon ng City Disaster Risk Reduction and Management Council upang maibalik ang normal na pasok sa mga paaralang pansamantalang ginamit bilang evacuation center. Samantala, ang nalalabing 232 internally displaced persons o IDPs mula sa sitio Gintubgan sa Barangay Araal na nasa loob pa rin ng 6 kilometers danger zone ay nilipat sa City Evacuation Center at City Gymnasium 1. Sa isang memorandum na may petsang Hunyo 8, inatasan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang agarang pagbabakante sa mga paaralang ginawang evacuation centers bilang paghahanda sa nalalapit na pagbubukas ng klase ngayong taon. Marie Perehon, humahataw sa balita ngayon. Nasa 3,000 mga tauhan ay tinalaga ng Police Regional Office of Pro 5 para tiyakin ang kaligtasan ng mga mamamayan ngayong unang araw ng pasukan sa buong Bicol Region. Samantala sa tala ng Department of Education, nasa 8,000 mga silid-aralan ang kasalukuyan sa 6 na probinsya sa Kabicolan. Jerry Galicia, humahataw live. Jerry, ano-anong mga lugar ang mga babantayan ng mga polis ngayong pagbubukas ng eskwela dyan sa Bicol? Yes, Ani, magandang umaga. Pagsasagawa ng pagpapatrolya sa mga
paligid ng eskwelahan, terminal at pangunahin ng sangan. At kasama rin sa mga ito ang pagbabantay sa mga mataong lugar ngayong unang araw na pasukan o eskwela dito sa Bicol Region. Bukod pa dyan na paglalagay ng Police Assistance Desk o PAD doon sa mataas ang pilang ng mga tao upang makaresponde agad sa anumang pangyayari ngayong pasukan. Naka-full alert status na nga ang puwersa ng Police Regional Office o PRO5 sa na probinsya sa Kabikulan kaugnay ito ng opening of classes. Nasa 3,000 tauhan ang i-deploy ng pamunuan ng PRO5 sa bilang bahagi ng Balik Eskwela 2025 Operational Plan ng PNP. Isa itong inisyatiba ng PNP na naglalayong suportahan ang mga pag-aaral, magulang at mga guro at maging mga tagapamahala ng mga eskwela sa pagbubukas ng klase. Parang din ito upang mahadlangan ang mga anumang banta sa kaligtasan ng publiko sa pagpapaigting ng police visibility sa mga eskwelahan. Police Regional Office 5 is on full alert status to ensure a safe, secure, and smooth opening of classes across the Bicol region. So more than 3,000 personnel will be strategically deployed in schools, major thoroughfares, roads, transportation terminals, and other key areas to manage traffic, assist students and parents, and maintain peace and order. Our presence aims to prevent criminal activities, ensure safe pedestrian crossing, and provide quick response to emergencies. Ani ang proactive approach ng PNP ay makakapagtaboy sa mga personal na nagnanais kumuha ng anumang uri ng krimen gaya ng pagnanakaw, pambubuli, pangingikil, banta ng illegal na droga at anumang gawain makakagambala ng kapayapaan at kaayusan ng simula ng klase. Gagamitin din ng PNP Bicol ang kanilang official social media platforms sa pagbibigay ng napapanahong pag-uulat, pagpaalala sa kaligtasan, kalagayan ng trapiko at iba pang impormasyon may kaugnayan sa pasukan at sitwasyon sa Kabikulan. Inihikayat naman ng pulisyang publiko na iulat agad ang mga kahina-hinalang aktibidad o anumang emergency cases para matugunan ng mga otoridad sa pinakamabilis na oras. Naninindigan ang pamunuan ng PRO5 sa pangako nitong protektahan at paglingkuran ng mga mamayan na sasakupan sa Bicol. Samantala, ani sa tala ng Department of Education o DepEd Bicol na sa 8,000 silid-aralan ang nakitang kakulangan sa mga eskwelahan sa Bicol. Buso ng kakulangan ng pondo, hindi pa ito may papaayos ng sabay-sabay pero meron naman nakalaan na pondo sa mga uunahing eskwelahan na pinapabaya ng kagawaran sa DPWH. So yung kakulangan natin as per presentation by Yusef Willie noong kami ay nag-national mancom doon sa Palarong Pambansa, more or less nasa 8,000 plus na classrooms in the Bicol region. Kasi nationwide, 165,000. Yan pong nasa 8,000, hindi kagad yan natatapos kasi ang kalaban natin dyan ay budget. Wala po tayong sufficient budget to construct new classrooms, kaya po pa-utay-utay, pa-kunti-kunti lang po ang naibibigay na classrooms. Ani, inaasahan din ng DepEd Bicol na makakagawa ng paraan ng mga administrador at mga guro upang maturo ng maayos sa mga estudyante kahit may naranas ang kakulangan sa silid-aralana. Ani, ngayon nga nandito tayo sa harap ng Masbate National Comprehensive High School. Ito yung paaralan kung saan may pinakamataas na bilang ng mga estudyante o enrollees na umaabot sa 7,000. Dito rin ay meron niligay na pedestrian lane kung saan dito tumatawid yung mga bata o mga mag-aaral para makarating doon sa kanilang eskwelahan. At ngayon nga, ay bukas na rin ang gate nitong eskwelahan at nagsisimula na magdatingan yung mga senior high school dito sa kanilang eskwelahan. Ani? Yes, maraming salamat Jerry Galicia mula po dyan sa Masbate City. Hataw Balita ngayon! Ngayon po ay makakapanayam naman natin ang butihing punong guro ng Buting Elementary School upang ibahagi ang kanilang mga paghahanda para sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Analu Madrigal. Magandang umaga po, Ma'am. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa lahat. Thank you very much po, Ma'am, for finding time with us. Unang tanong namin, dito mismo po kami sa school ninyo. Paano po yung paghahanda
ng Buting Elementary School para sa pagbubukas po ng klase ngayon taon. Lalo na po sa aspeto ng kaligtasan at kahandaan ng mga guro, pati na yung mga estudyante. And please take note na this is the first time po na ibinalik sa buwan ng Hunyo yung school calendar natin. Ma'am Ana. Yes po, ma'am. Maraming salamat po sa inyong tanong. Nakakatuwa po na dito sa whole community ng Buting Elementary School ay laging nakaagapay sa amin ang aming barangay council sa pamumuno ng aming Captain Jill Servillon at ganoon na rin po sa kanyang mga pamuno at sa kanyang kasamahan. At nandyan po ang aming mga alumni na tinulungan ho nila kami, lalo na dito sa paghahanda namin sa pasukan kasi yung aming ibang kaguruan, lalo na po yung mga grade 2, grade 3, and grade 5 teachers, nasa matatag training po sila during our 3 days matatag training. So nakakatuwang makita na kahit wala ho yung mga guro, pero nandun po yung mga parents ho namin na siyang tumulong sa paghahanda ng aming mga classrooms. And bago rin po yun, nandyan din po yung mga school, mga leaders ho namin ng mga kabataan, na leader ng aming mga organization na nangunguna, nagkaroon ho sila, nagkanta kami ng LED Watch na ito rin ay mandato ng ating departamento sa education na ang mga kabataan ho natin ay mangunguna din sa pag-secure na sigurado ba ng mga gusali, ang paaralan, ang buong pasilidad ng paaralan ay safe para sa kapwa nila kabataan. So, nag-ikot ho ang ating mga kabataan sa pangunguna po ng kanilang presidente. And doon po nakita namin kasi natuwa kami kasi hindi lang sa mata ng mga guro, mga matatanda, ay may feedback din ng mga kabataan na ito yung mga nakita nilang mga kailangan pang ayusin namin. So, nakakatuwa ho at ito po ay isinangguni namin sa aming barangay council at sa aming mga magulang na tulungan kami para maihanda ang aming paaralan. At humingi rin po kami ng tulong sa ating mga kapulisan para sa traffic management po namin. Meron kasi kaming parking area sa harapan at kung makikita ho ninyo, napakalinis ho ng labas ho namin at handang-handa na po kami para sa pagpasok na aming mga kabataan. Opo. Ma'am Analu, dito po sa Buting Elementary School, ilan ang population niyo po? Ilan ang mga estudyante niyo dito? Nasa 980 na po kami. Kulang-kulang 1,000. Ma'am, kalimitan na nagiging problema natin, yung tungkol doon sa kakapusan ng mga classrooms, kakapusan ng mga teachers, laging ganun po yung problema. Dito po sa Buting, ano naman yung in-expect niyong problema? At mayroon bang mga pangunahing pagbabago, mga patakaran na dapat asahan po ang mga mag-aaral ngayong pasukan ng eskwela? Yes po ma'am. Pagdating naman po sa facilities, napakaswerte ng mga batang Buting dahil kompleto ho ang aming pasilidad. Sa classroom, wala ho kaming problema. Sobra po. Actually, nakapagbigay pa ang ating elementary school ng senior high school lot kabila sa harapan ho namin. Pagdating naman po sa pagbabago, hinihikayat ho namin ng mga magulang na mas paigtingin pa po namin yung parent-teacher-school relationship. Kasi po, paigtingin ho namin ngayon yung aming prevention for anti-bullying. Yun po ang sinisigurado namin na zero bullying po talaga kami. Kaya po, sa tulong ng ating PNP na mga speakers po, starting tomorrow, mula grade 4, grade 5, grade 6, per grade level ho, kasama ang mga magulang. May orientation ho kami. Yan po ang talagang una naming nais na may sigurado sa mga kabataan ho namin, sa mga batang Buting, na safe po sila sa paaralan. And pangalawa po, na isang pagbabago na maging
maging istrikto po kami sa suporta na ibinibigay ng mga magulang sa kung ano man pong activities na ibinibigay ng ating mga guro. Kasi po naniniwala ho kami na mas matututo, mas maraming matutunan ng mga kabataan ho natin kapag ito ay may suporta mula sa kanilang mga pamilya. Yan po ang una naming nais na ipa-implement po ngayong pasukan ho namin, ma'am. Opo. Ma'am, nakikita namin dito, napakaganda nga ito. Sa harapan nyo, mayroon kayong building din para dun sa mga high school. Samantala, itong kabila naman, ito yung elementary. Napakaganda naman ang lugar ninyo po, ma'am. At yung fence naman ito ay nasa ayos. Nakaayos naman po, nakita namin ito. Now, sa ating mga kababayan na nakikinig, pati na yung mga magulang. Yung mga magulang po, kasi malaki naman itong lugar, ano po. Pagpasok mo lang, yung entrada niya, medyo masikip. Pero kapag ikaw ay nakapasok na dito sa loob po ng Buting Elementary School, malawak po ito. Malawak, maraming puno. Nakakita na tayo dito ng mga bata na pumapasok na, nandito na sa loob mismo po ng eskwelahan. Ma'am, sa ating mga magulang na nakikinig at nanonood, ano po yung gusto niyo mga panawagan sa kanila, mga reminder? Go ahead po. Ngayon po sa pasukan namin, yung first week. Ngayon first day, ang aming mga parents ng kinder ay hinahayaan ho namin sila na pumasok sa paaralan namin sa gusali or sa loob ng paaralan sapagkat maluwang naman po ito upang hindi magkagulo yung aming mga munting anghel na papasok kasi hindi pa nila kilala ang kanilang teacher. So hinahayaan ho namin silang pumasok. Pero kasi meron ho kaming flag ceremony maya-maya. At pagkatapos ko kasi ng flag ceremony, baka ang mga bata ay mawala na, susunod na sa magulang. So, ngayon lang naman pong araw na ito na pinapayagan namin ang kinder parents na pumasok po. And ang aming paalala lang po sa mga magulang po natin na panatilihin po na lagi tayo nakaagabay, nakaagapay sa ating mga anak. Patulugin sila ng maaga, bigyan ng masustansyang pagkain, bigyan ng supplement vitamins kasi kailangan po nila ito at lalong-lalo na ho ang ating pagmamahal, yung pagtulong sa kanila sa paggawa ng kanilang mga takdang aralin, napaka-importante po ito. At iyan nga ho ang lagi naming sinasabi sa aming mga magulang. Napaka-delicate years po kasi layunin ho talaga namin na lahat ng mga mag-aaral ho natin ay matutong magbasa. Kaya napaka-delicate po itong years ng kinder and grade 1 na maturuan po talaga natin. Ang ating mga guro ay facilitators lang inside our classroom, but we really need the help of our parents for reinforcement at home. No, laging mag-uusap po ang ating mga magulang at ang ating guro, wag ho silang mahiya. Lagi ho nilang kausapin ang kanilang mga teachers kung ano po yung napag-aralan ng kanilang mga anak everyday para pagdating sa bahay, mapalo up po nila ito. Kapag ito po ay nagawa natin, naku po, tayo po ay makaproduce ng isang batang matalino, batang magaling. Yun lamang po. Okay. Thank you so much, Ma'am Ana Lu. Ni Menyo Madrigal. Siya po ang school principal ng Buting Elementary School dito sa Pasig City. Thank you for finding time with us dito sa Hataw Balita. Maraming salamat din po, ma'am, sa pagkakataon po. Hataw Balita ngayon. Good morning. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan dito sa Hataw Balita ngayon, pwede nyo po ito muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Ganyan din sa aming Facebook at TikTok accounts, mapapanood nyo rin rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na! Subscribe, like, and share! At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos naman na ating sandigan mula sa awit
97-12. Mga tuwa kayo sa Panginoon, kayong mga matuwid at mga pasalamat sa kanyang banal na pangalan. Yan po ang mga umahataw na balita ngayong araw ng Lunes, ika-16 sa buwan ng Hunyo 2025. No more time. Thank you, Adet. Maraming salamat. Okay. Alex, Josa, and Aljan, kasama si Myong at Eugene, Brad Edison. Adet, thank you. Sa lahat po ng bumubuo ng UNTV News and Rescue and also Paraon. UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Pangalan po ni amigo Sherwin Colobong. Ako po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.